Hello guys, so let's start yung process ng pagpo-profile. So, open muna natin yung profiler folder. Dapat nandun yung Google Colab folder and yung original.wab file. So, yung original.wab file, ito yung ginagamit sa 5an sa pagka-capture ng tone. So, sa loob ng Google Colab folder, nandun yung unfile and yung command.txt. So, open na natin yung Audacity. Ito yung first step sa process na to. So, i-load natin dito yung original.wab na file. And then, yan. After ma-load, lalabas yung sound wave, which is stereo siya. Ang gagawin lang natin ay i-split ito. Split stereo track. So, yung nasa baba na sound wave na na-split, yun yung lalagyan natin ng effects. So, punta tayo sa Effect tab. And then, open natin yung plug-in na gagamitin natin, which is dito yung Tonex. So, ayan, wait lang natin na ma-open yung plugin. And then yan, after that, pwede na kayo mag-select ng amp or stamp na gusto nyong gamitin or i-profile. So, dito, for example, ang gagamitin natin ay itong Marshall JCM 800. So, and after that, pwede nyo i-tweaks yung mga settings no, na gusto nyo, kung ano yung gusto nyo settings ng amp tsaka ng stamp. So, ako, gusto ko to i-profile as all noon, no? So, lahat nasa middle yung settings. Ayan. So, i-set lang natin yan dun sa gusto nating setting. And then, after that, pag na-set na natin lahat yan, i-click lang natin yung apply. Ayan. So, let's apply. And then, after that, mag-generate yung Audacity, i-apply niya yung effects. And then, ayun, magbabago yung sound wave. So, kung hindi pantay yung sound wave sa taas at sa baba, ito lang yung gagawin natin, no, para magpantay sila, mag-balance. Effects lang tayo uli, and then volume and compression and amplify. Si Audacity ay magbibigay ng default value, no, so automatic yan. And then apply lang natin, and then yun, magiging balance na sila. And then let's hear yung sample nung amp na kinapture natin. So, ayun, sound good naman. So, proceed na tayo sa next step, which is gawin natin uli silang stereo track. So, make stereo track lang natin uli sila. Then, export na natin yung file. So, punta tayo sa export audio, export sa computer. Then, palitan lang natin yung file name. So, dito is sample yung gagawin ko. Then, leave everything as is, yung settings. Then, export na natin. Then, after that, close lang natin tong Audacity. Then, makikita natin sa desktop, nandun na yung file na na-capture natin. Para sa second process natin, open natin ang ating browser and search natin yung Google Colab. So, dito natin gagawin yung profiling. So, i-click lang natin yung link sa browser. Then, yan, lalabas yung Google Colab. So, dito, ayan, no? So, i-select lang natin yung email na gagamitin natin for the Google Colab. So, ayan, pag lumabas to, cancel lang natin. Ang una natin gagawin ay pumunta sa runtime. And then, change runtime type. So, gagawin natin yung T4 GPU ang gagamitin natin. After that, click natin yung connect. So, wait natin siya. Makikita natin na connecting na siya. So, medyo, medyo mahaba lang. Kaya, hintay-hintayin lang natin. Hindi naman ganun katagal. So, yan, makikita natin once na na connected siya, lalabas dito sa indication na connected. And makikita na natin yung mga parameters and dito sa gilid. And after that, ang gagawin natin, after natin ma-connect yung ating BM, punta tayo sa files. Dito sa left pane, merong file tab. And then, dito, right-click tayo and upload natin yung unfile na nasa profiler folder. So, ito, upload lang natin siya. And, okay lang natin. And then, wait nating ma-upload yung So, next step is create tayo ng folder na same name dun sa WAV na ginawa natin. So, dun sa kinapture natin na WAV, ilalagay natin yung same name dito sa folder. So, sample yung ginamit natin and then sample din yung ilalagay natin. Then, upload natin sa loob ng sample folder
yung WAV na ginawa natin, which is yung sample.wav. So, ayan. Ito ay medyo nakadepende ang upload speed dun sa internet speed nyo. So, depende kung mabilis ang internet speed and then mabilis ang upload. So, kung medyo mabagal ang internet speed natin, so medyo may katagalan siya. Pero hindi naman ganun katagal, no? So, yun. After nito, ano lang natin, no? Ayan. After ma-upload nung file, so makikita natin dito yung sample.wav. Punta tayo dito sa code. Ayan, dito sa taas, may makita kayong code dyan. And then lalabas itong part na to. So, dito naman, ang ilalagay natin is yung nasa command text, which is nandun din sa profiler folder sa loob ng Google Colab. Ayan, open natin to. Then, yung unang line, kakopy natin to. And then, ipipaste natin dito sa Google Colab. So, paste lang natin dyan. And then, run natin. So, after run, magkakaroon ng check sa gilid. So, which is na-run na siya. And then, next line, copy paste lang din ulit natin. Copy natin yung next line. Yan, copy. And then, i-paste lang ulit natin dito. So, yung XXX na mark, ay gagawin natin pangalan ng folder na ginawa natin, which is sample. So, ita-type lang natin dito yung sample. And then, dun naman sa triple T, ang ilalagay natin dun ay yung times naman ng training na gagawin natin. So, default is 1,000. So, after that, ang gagawin lang natin is i-run lang uli yung code. So, wait lang natin, no? Wait lang natin matapos yung execution nung code or yung command na inilagay natin. So, ayan, makikita nyo rito, naglo-load siya. And then, ayan, nag-start na siya. And then, after that, makikita nyo na yung start nung training end. So, tuloy-tuloy siya, no? Mabilis siya compared dun sa 5an. So, dito, ayan, tuloy-tuloy lang. Hihintayin na lang natin matapos ito, no? Hintayin natin matapos ng 1,000 of 1,000 itong process na to. And then, after this, i-render din itong Google Colab yung output nitong training na ginagawa natin. So, yan, hintayin na lang natin ito matapos. After ma-complete yung training, no, so 1,000 of 1,000, so makikita natin dito sa baba kung ilang minutes yung na-render for the training ng profile. Then, dun sa left pane, makikita na nadagdagan na yung file. Meron na tayong AM2. So, download lang natin yan. And then, after na ma-download yung AM2 file, lagay na natin sa desktop para mabilis natin mahanap. Copy-paste lang natin. Then, open natin yung 5an software. So, dito, ito yung third process and last process natin. Gagawin natin siyang fine-tune. So, ilo-load lang natin dito yung AM2 file na na-train natin. So, import lang natin, no? Then, kunin natin. Then, ito yung normal settings na ginagawa ko. 350 sa low, 1,000 sa mid, and 8,000 sa high. Then, yung minimum ng low is ginagawa kong 12.5. Also, yung sa treble side. Ganun din yung ginagawa ko. Then, kapag clean yung 30 and 60 yung value ko, and then kapag drives and high gain naman, ginagawa kong 50 ang minimum and 80 ang maximum. Then, pagdating sa volume, kayo nang bahala mag-adjust kung anong gusto nyong lakas. So, yan yung usually ginagawa ko. Then, after nyan, pwede nyo na i-export yung file and magkakaroon na kayo ng AM2 data file na pwede nyong import sa TankG. So, yun guys, maraming salamat.